Naiinis ka ba sa mga foreign movies na spoiler yung English version ng title? Well, isa na to doon. Pero chill ka lang kasi mas madetaling spoiler pa nga yung original Korean title. The high school girl who was cut to pieces while prostituting herself in Dehangno is still in Dehangno. Holy shit! Wapakels na kung ganito naman makikita mo. Low res, overblown lights, 90s electronica, at cyberpunk. While watching, nai-imagine kong nagre-red horse sa 19 East si Miss Charlie Dizon at si Hannibal Lecter. Fine, lame comparisons, puyat lang ako. Starbucks, Miranda, Undine, Ariel, Jezabel at Dugong. Pakidash nga yung Dugong. Di ko pala sure yun. Ito na lang magkapatid na naka-red ang isama natin sa listahan ng Canon Mermaids. Polish musical ito, mostly synth-pop ditties, pero proceed with caution. You've been warned. Six years ago nung last ko to napanood sa isang festival. Sayang di ako nakapunta this year. Anyways, Indonesia represent. Si Akemi ay namumuhay ng isang monotonous life bilang isang kontador at responsableng girlfriend sa palamuning si Seiji. Isang araw, may nakilala siyang DIY adult video actress. Yun na ang simula ng radikal na pagbabago sa buhay niya. Swing, a title so common, it's so hard to find. So hard, nasa isang sketchy porn site ko pa to napanood. Oo, pingkuto, pero iba eh. Months later, naaalala ko pa din paano ko nasindak. Feeling yera at pakulba ako. Okay, break muna sa mga insufferable art house wonkery. Inclusive po tayo dito, lalo na para dun sa mga nabaon na sa limot at mga year-end lists na inherently in debt to recency bias. Lakas ng star power dito. Amalia versus Susan for the win mga pips. Sinong mas bet mo? Ito, ang Teeth. Ang paborito kong pelikula tungkol sa female anatomical hegemony. Sabi ni Miriam, ang vendetta ay an often prolonged series of retaliatory, vengeful, or hostile acts or exchange of such acts. Sa karaoke terror, nag-uubusang friends, yung mga bourgeois middle-aged Japanese women, laban sa mga tambay na lalaking teenager. Sino kaya ang mananalo? Uunahan na kita. Kung familiar ka sa film na to, baka sabihin mo, di nga. Kasi walang naganap na revenge. At most, parang prequel lang to sa actual revenge na pwede maganap after matapos yung pelikula. Sorry to burst your bubble, pag nakita mo yung takot na bumalot sa mata ni Johnny sa huli, yun hey friends, ang perfect revenge. Mushi Productions, ang outfit na responsible sa Kimba the White Lion at Astro Boy. Sila din ang nasa likod ng adult animated fantasy dramang ito. Unfortunately, etong project na to ang tumapos at bumangkrop sa kanila. Problematic na ngayon yung ibang parts ng story, pero yung images, grabe nakakawaw pa din. Sayang. Kung sumikat siguro to dati,
Baka ibang-iba itsura ng mga anime na nakasanayan natin.